Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko lang po magbigay ng reaksyon tungkol po doon sa panghihikayat ni Rep. Pantaleon Alvarez. Biruin mo, akala ko ba malakas ang network nila at bakit kailangan pa nilang hikayatin ang mga kasundaluhan at kapulisan natin, 'di ba, na mag-withdraw ng suporta kay President Bongbong Marcos. So, di ba nga po dun sa so-called peaceful rally nila sa Hakbang Maisog sa Davao del Norte, isa po sa mga nakaagaw pansin. Hindi lang syempre ng mga kababayan natin, syempre ng mga opisyalis po, no? Yung panghihikayat niya, no, na mag-withdraw ng suporta kay President Bongbong Marcos. Kasi sabi niya, pag nag-withdraw daw ng suporta ang ating kapulisan at ating kasundaluhan, wala na daw magagawa si President Bongbong Marcos kundi bumaba sa pwesto. Biruin mo, if I'm not mistaken, isa siyang maritime reservist, 'di ba? May sagot po dyan si National Security Eduardo M. Año. So, ipa-flash ko po dyan pero papasahin ko na rin po yung sinabi niya. So, ang sabi po niya is, with respect to his recent call to the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to withdraw support from the administration, Rep. Pantaleon Alvarez severely underestimate the professionalism and integrity of both the AFP and the PNP. So, inform ko lang po kayo na previous nga po, si Secretary Año ay isa pong Secretary of Interior and Local Government. And Chief of Staff po siya ng Armed Forces of the Philippines noong panahon po ni ex-President Duterte. Ayan. So, binanggit ko lang din po, no? So, tuloy ko po yung sinabi or statement po ni Secretary Año. So, yan. Sabi nga po, underestimated the professionalism and integrity of both the AFP and the PNP. Both institutions are loyal to the Constitution, the rule of law, the chain of command, and the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces. Insinuations to the contrary are baseless and unfounded. So, syempre po, alam naman natin, diba, ang ating AFP at PNP, ginagawa nila yung trabaho nila na protektahan ang ating bansa at ang ating mga kababayan. So, bakit kailangan pa silang idamay sa gantong political, alam mo yun, ikaw bilang isang, government official, kailangan ba talaga na idamay mo o idawit mo ang ating kapulisan at kasundaluhan dahil gusto mo lang marinig nila yung gusto mong iparating? Diba, parang nakakawala kasi ng respeto. Nakakawala ng respeto sa tungkulin at trabaho. Yung pagiging professionalism ng AFP at PNP. So, malinaw po dyan na ang suporta po ng ating kapulisan at kasundaluhan, syempre para sa bansa, para sa mga kababayan natin, at syempre po kay President Bongbong Marcos bilang isang Commander-in-Chief. Ayan, bilang Commander-in-Chief po, buo po ang suporta nila kay President Bongbong Marcos. So, 'di ba, alam mo yung dami nyo ng itong mga political issue na to, dapat talaga hindi na natin dinadamay yung iba. Kasi natatawa ako, yung iba, alam mo yung nanghihikayat pa sila. Nanghihikayat pa sila sa ibang mga kababayan natin. Ang akala ko, 'di ba, since lagi nilang kiniklaim or narrative nila na silang nagpapanalo kay President Bongbong Marcos. So, asa na po yung network na yon? Sabi pa nga, kasi nakita ko yung mga litrato, no? Ang expected nila is nasa 100K ang a-attend. Bakit parang yung mga pumunta dun? Biruin mo, baluarte pa nila yun, ha? Pero ilan lang yung mga nagpunta dun. Di ba kiniklaim nyo na ang narrative nyo, kayo nagpapanalo kay President Bongbong Marcos? Bakit parang humihina na yung channel nyo? Or parang humihina na yung lakas ninyo? Diba? Since kiniklaim nyo na mas kumbaga kayo nagpapanalo na budol, sabi pa nga na budol daw, sino ba yung nyo? Kinampanyan nyo last election. Or nitong election na to, sino bang kinampanyan nyo? Hindi naman si BBM,
Oh, may nagsabi dyan. O, diba? Tuloy natin. Any call for withdrawal of support when done by a public official, more so one that is also a high-ranking reservist officer, is not only irresponsible but also illegal and unconstitutional. It erodes the very foundation of our democratic institutions and undermines the supremacy of civilian authority over the military. Such utterances and actions can be construed and seditious or rebellious, and they have no place in our society. So malinaw po Ayan, malinaw po yung statement no ni Secretary Eduardo Año. Tuloy ko po. In a democratic society such as ours, the armed forces are neutral and apolitical, serving the interests of the nation as a whole. The AFP and PNP shall continue to remain above petty partisan, political or personal interests. Rep. Alvarez and others who may be similarly inclined should not drag such respected institutions to serve their partisan agenda or self-interest, even if such calls are made, as he claimed, in a fit of emotions. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, diba? Wag na nilang hikayatin or wag na nilang idamay ang ating kapulisan at kasundaluhan, kasi mananatili po ang suporta niyan or ang tungkulin po niyan para protektahan ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Ganun na rin po sa pagsuporta sa ating presidente, 'di ba? So wag niyo na pong idamay itong mga respected ng mga kakasundaluhan natin at kapulisan natin sa mga drama ninyo sa politika. Kasi po, kahit anong gawin nyo, ang ano po kasi, ang AFP at PNP, non-partisan po yan, diba? Ang loyalty po niyan ay nasa bansa, nasa mga Pilipino natin, sa mga kababayan natin. So, wag na natin silang isama or idamay dito sa political drama nila, diba? Call on the Department of Justice truly review this matter and consider appropriate legal actions against Rep. Alvarez and others similarly situated. His words and deeds are a disservice to our men and women in uniform who risk their lives daily to safeguard our nation securely, defend us from all manners of threats, and uphold the Constitution. So malinaw po ang statement ni Secretary Eduardo Año. At ngayon nga po, imbestigahan po itong nangyaring ito. Which is, dapat lang naman po talaga. Kasi, ginagamit niya yung AFP at PNP sa sarili niyang agenda, sa sarili nilang agenda. 'Di ba? So, ayan po mga kababayan, patuloy po akong mag-update sa inyo ng mga kaganapan po dito sa ating bansa. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.